So nagsimula na po ang all-out attack ng administrasyong Marcos at nila Romualdez. Hindi na sinampahan ni Boying Rimulya ng kaso si Martin Tambaloslos, no? Sabi niya hindi daw nagko-cooperate ang House of Representatives, kaya hindi makausad ang kaso. Kalokohan yun. Yan ang mga palusot ng baluktot na kaisipan na ang layunin ay palusutin ang mga mandarambong at tunay na mastermind kagaya ni Marcos at ni Romualdez, no? Magkabrad yan sila ni Boying at sila Romualdez. Kaya nakikita na natin ito. Pero may katapusan din po yan. Hindi naman tanga at bobo ang mamamayang Pilipino para hindi nila makita kung gaano kabalasubas at gaano katarantado itong mga pinagagawa ngayon ng ombudsman ni Marcos na si Boying Rimulya. The ombudsman should be an office for constitutional duty. Kaya hindi yan dapat sana sakop ng presidente, bagamat ang nag-a-appoint ng ombudsman ay ang presidente. Pero ang function and authority of the ombudsman is a constitutional office, ang opisina na yan. Pero alam naman natin kapag politikong bulbul o politikong pulpul ang iyong ilalagay, wala yan. Talagang gagawin niyang salaula at balasubas ang uri ng pamumuno at pagsasagawa ng function ng ombudsman. I'm talking about the all-out attack now of Marcos using the ombudsman as a weapon. Itong si Boying Rimulya ay sinampahan nila ng kaso si Senator Jinggoy Estrada. Plunder and graft and corruption at nairaffle kaagad sa Sandigan Bayan. So kung lumabas ang warrant of arrest mamaya or Monday, maaaresto po si Senator Jinggoy Estrada. And just like Bato de la Rosa, when there is no bail granted by court, si Senator Jinggoy Estrada ay will be physically separated from the Senate plenary sessions at siya ay mananatili sa kulungan kung saan siya itatakda ng korte. Malamang doon yun sa area din posible ni dating Senador Bong Revilla doon sa Quezon City District Jail sa may Payatas, Quezon City. Okay? So, dalawa na ang mawawala. So, ang maiiwan na lang 11. Sapagkat tumawag na nga si DILG Secretary John Vic Rimulya at nag-aariglo kung paano daw ang pagsuko ng mapayapa ni Senator Estrada dito sa napipintong pag-aresto sa kanya. Nauna pang arestuhin si Senator Jinggoy Estrada na wala namang solid evidence na na-establish ang ombudsman sa kanya. At yung mga nagnakaw at mga nagmaleta ng pera na kasama sa sindikato ni Marcos na gumagalaw at nila Romualdez sa DPWH, absuelto. Ginawa pang witness ni Boying Rimulya, nagbalik lang ng ilang porsyento, wala pa siguro 10% ang ibinalik nila. I'm talking about Engineer Alcantara, Engineer Opulencia, at si Yusek Bernardo. Ito sila ay mga key players sa pagmamaleta, itong kumukuha ng mga cash advances ng mga contractors sa mga pinagluloko at tinatarantado at dinodurobo ng mga proyekto bago pa mabayaran ng gobyerno through the releases of the DBM or the Department of Budget and Management. So kaya na-advance nila ang pera, kaya nga nagkakaroon ng budigahan doon sa lugar ni Saldico, dyan sa may BGC at sa Valle Verde. So, itong mga players na ito ng sindikato, nagbulsa din po at nagmaleta. Like for example, si Alcantara, around 480 million ang inamin niya, pesos, na ninakaw niya. Inamin niya yan sa kanyang affidavit at nag-apply ng state witness kay Boying Rimulya nung DOJ secretary siya. At ngayon, ginagamit na siya. Nagbalik lang siya, I think, ng around 81 million or kulang-kulang 100 million. So may naitago pa siya at na-safety sa kanyang pinagnakawan na inamin niya ng mahigit 300 million mantakin mo. Pwede pala yon. Wala na siyang kaso kriminal. Ganon din si Opulencia, nagnakaw din ito, nagbalik yata ng 48 million at may 200 million pa na natitira sa kanya. Okay na kay Boying Rimulya. Ganon din si Yusek Bernardo. Di ba kalokohan yon? Ang gobyerno
na dapat ay humahabol at pinapanagot at pinaparusahan ang mga nagnakaw at nagdambong sa kayamanan at pundo ng mamamayan at ng gobyerno. Siya pa ngayon ang kasabwat at protektor ng mga magnanakaw. Very good. Very, very good. Ang kagaguhan na ito na nagaganap sa gobyerno ni Marcos ay talagang garapalan, mga kababayan. Yan ang nangyari ngayon kay Boyeng Rimulya. Kaya nga sabi natin, hindi siya dapat na ilagay dyan kung matino sana at maayos ang gobyerno. At dapat sana hindi yan pinayagan ng screening committee, yung Judicial and Bar Council. Pero pinalusot binaraso yan ni Marcos dahil yan ang kanyang protector. Pero may katapusan din yan. There will be a judgment day for them. Yung mga ganitong uri ng kalapastanganan, mga kababayan, very brazen, lantaran, garapalan ang ginagawa nila. So, yun, ang mga magnanakaw, absuelto na, and they keep the keep of their pagnanakaw. Yung kanilang pinagnakawan, pinagdurubuhan, pinorotektahan pa ng gobyerno ni Marcos through Boyeng Rimulya. Mantakin mo walang batas na pumapayag o nagbibigay matuwid or legal basis for that, it should be decided by court. Walang kapangyarihan ng ombudsman as si Boyeng Rimulya tungkol sa restitution na sinasabi niya. There is no law about that. The restitution, yung pagbabalik ng pinagnakawan mong pera to the damage control or to the damages that you should pay back to the government and to the people, korte po dapat ang nagtatakda niyan. Pagkatapos ang paglilitis at paghahatol. Sobra pa to sa korte si Boyeng Rimulya, at siyang gumagawa ng sariling batas niya. Magnanakaw ka ng almost 500 million, ibabalik mo lang ang 10%, okay na. Wow! Dagat! Yan ang pinagtatahimikan at pinagtatakpan nila Tito Soto, Ping Lacson, Risa Hontiveros, Kiko Pangilinan, Tulfo Brothers, yung mga unsi-unsihan, yung senador na unsi-unsihan ng grupo nila. Unsi sila, Tahimik sila dito sa ginawang kalokohan ni Boyeng Rimulya at ng ombudsman at ng grupo nila Marcos. Yung mga magnanakaw na nagkukunwari na nagsauli lang sila ng wala pang 10% ng kanilang pinagnakawan at ipinanatili ang ninakaw at dinurubo nila mula sa kaban ng bayan, witnesses nila ngayon ni Boyeng Rimulya at nila Marcos, nila Romualdez, laban kina Jinggoy Estrada, Chis Escudero, Joel Villanueva, among others, Mark Villar, target din. So, ibig sabihin po mga kababayan, wala talaga sa matino na pag-iisip, hindi lamang si Marcos, kundi itong si Boyeng Rimulya. Bakit? Kita mo naman, wala kang karapatan at kapangyarihan sa batas na gawin mo yon, na i-absuelto mo sila at hindi mo na sila isasama sa paglilitis sa kasong kriminal, gagawin mo silang witness, samantalang napakalaki po ng pinagnanakaw at dinurubo nila sa kaban ng bayan, lamang magagamit ang mga taong ito like Yusek Bernardo, itong si Engineer Opulencia, itong si Engineer Henry Alcantara, sa maniobra para durugin ang 13 brave senators, tanggalan ito sila ng numero sa loob ng Senado, ipapakulong sila at sila ay lulumpuin sa pagiging majority sa Senado para makontrol at madiktahan ng Senado at ang mga tarantadong tameme, duwag at mga baluktot na mga senador ng unsi-unsihan, hindi man lang maipagtanggol ang kapwa nila senador at ang Senado bilang institusyon, kasabwat pa sa pagdurog sa mga senador na mga kasama nila sa ginagawa ngayon ni Marcos at nila Rimulya at nila Romualdez. Si Romualdez dapat at si Marcos ang unang kinasuhan. Sila po ang may direktang itinuturo ng mga ebidensya. At even itong sila Bernardo Alcantara at pati itong sila Opulencia at ang iba pang mga testigo, itinuturo yan si Martin Romualdez, pasimuno yan ng kurakutan at sindikato according to their revelations, according to their testimonies, according to their presentation in public interviews. Bakit hindi na ituloy ang kaso kay Romualdez na ipinagmamayabang ni Boyeng Rimulya bago matapos daw o bago pumasok ang buwan ng Mayo, nandyan na ang kaso. Patapos na sa linggong ito ang buwan ng Mayo, maguhunyo na at maya-maya lang magkakaroling na si Jose Marichan. Asan ang kaso mo, Boyeng Rimulya? Kaya ka tinatawag ni Atty. Topacio na Bunjing Rimulya. Walang kwenta
No, pag tinawag kang bonjing, walang kwenta, no? Walang matinong pag-iisip na maayos. Makapangyarihan po ng kanyang opisina, mga kababayan. Yan. So, ang mga magnanakaw ay piyestang-piyesta. Pati ang mga mastermind sa ilalim ni Marcos. Pero yung mga lumalaban at naninindigan, like si Ka Eric, kahapon lang may kaso na naman ako doon, na inarap sa korte sa Quezon City. Linggo-linggo ang hearing kay Ka Eric. Ang mga schedule ko. 6 live cases po ako, mga kababayan. Hinahabol nila ako ng gobyernong ito para patahimikin ako, perwisyuhin ako, takutin ako, at pahinain ang loob ko na magpapatuloy sa pagsasalita. Nakakadiri po, dapat hindi pinayagan ito ng korte. Yung proposal na ito at ginawa ni Remulla, natanggalin niya sa list of criminal accused. Itong sina Alcantara, sina Opulencia, at itong si Bernardo. Dahil gagamitin niya ito laban sa mga senador na tinatarget niya. Not for Martin Romualdez. Tinatarget nila ni Marcos. Dapat ating itong ma-expose. Ang gobyerno na nakikipagsabwatan sa magnanakaw ay gobyernong pasimuno ng nakawan upang abusuhin at pagnakawan ang kanyang mamamayan. That is exactly the storyline that Boying Remulla and Marcos Jr. are pushing to the narratives na okay lang magnakaw ka, basta ibalik nyo lang ang porsyento, ipanatili nyo ang sobra, at magtististigo kayo sa target naming wasakin. Kasi nagnanakaw din kami. Yon ang teorya. Yan bang ibig sabihin ng aksyon na ito ni Boying Remulla at ni Marcos Jr.? Exactly! Mga kababayan, yan talaga yan. Yan talaga po ang pinakaminsahe niyan. Kaya, dapat nating ipaalam sa taong bayan na ang ginagawa ngayon ni Marcos Jr. at nila Boying Remulla ng Ombudsman ng Department of Justice, tinitipo nila ang lahat ng mga magnanakaw na ginamit nila sa nakawan bilang key operators nila on the ground, at pinanatili nila ang pinagnanakaw at dinurubot, kinulimbat na mga limpak-limpak na mga milyon-milyon, bilyones na pera, magbalik lang ng ilang porsyento at kanilang i-absuelto without the court procedures, without the court decision, at walang batas na nagbibigay ng ganong kapangyarihan kay Marcos at Remulla, ginamit na nila ngayon as witnesses di umano upang durugin ang 13 brave senators. Ang tinatarget nila dyan, si Senator Jingo Estrada, dyan ha, si Senator Mark Villar, si Senator Chis Escudero, si Senator Joel Villanueva. 4. So, kung pati si Senator Bato de la Rosa, i-count natin into physically absent dahil nga sa pagtutulak na ito, di 5 ang mawawala. Sa 13, 8 na lang ang matitira. So sa mga butuhan sa loob ng Senado, on the plenary voting, talo na sila. Even though they are the majority. Kasi physically present, unless ang requirement, there will be amendment to the rules na ayaw payagan itong mga kulukoy at mga sip-sip na tauhan ni Marcos at ni Romualdez na mga unsi-unsihan senador. Ayaw nila na magkaroon ng virtual video teleconferencing, Zoom, webinar type na pinayagan naman sa House of Representatives during the time of the voting against or for kay Sara Duterte sa botohan sa impeachment articles.